Dako naman tayo sa Palasyo Malacanang dahil ang Malacanang ay sinabing si Vice President Sara mas nakatuon na ngayon sa paparating na eleksyon at mga pansarili umano ang interes na tinututukan at hindi ang taong bayan. Si Pangulong Marcos ay hindi na raw inaasahan pa ang pangalawang Pangulo na magsisisi doon sa kanilang tambalan, pero ang Pangulo ay may mga reaction din hinggil sa mga naging statement ng Vice Presidente. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Annalise Soberano. Inuuna pa ni Vice President Sara Duterte ang pansariling interes kaysa sa pagtatrabaho para sa bayan. Ito ang inihayag ng Palasyo ng Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, patunay ito ang maagang anunsyo ng presidential bid ni VP Sara sa 2028 na nakatuon na sa susunod na eleksyon. Idinagdag pa ni Castro, mas iniisip ni VP Sara ang sariling interes at ang darating na halalan kaysa kapakanan ng taong bayan. Tugon ito sa tanong kung strategic political move ang deklarasyon para maimpluwensyahan ang publiko at makakuha ng suporta lalo't nahaharap si VP Sara sa 3 impeachment complaints sa House of Representatives. Pakinggan natin ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Yusek, reaction lang din ng Malacanang. Ang pag-anunsyo po ngayong ka-early ni BP Sara ng kanyang presidential bid para sa 2028 ay isa po daw strategic political move na layong i-shape yung public perception. Probably po humihingi siya ng suporta at maibaba yung impact sa impeachment complaints laban sa kanya. Reaction po. Kaya nga po sinabi natin isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansarili na interes, hindi ang taong bayan. So yun lang po ang nakikita natin kung bakit kaya kailangan niyang magdeklara na siya ay tatakbo na sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Iginiit din ng Malacanang na hindi inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na babatiko sa administrasyon ang kanyang vice-presidente. Ayon kay Castro, hindi naman nagsisisi ang Pangulo at magpapatuloy pa ito sa pagtatrabaho para sa bayan kahit walang tulong mula kay VP Sara. Hinikayat din ng palasyo ang publiko na maging mapanuri sa pagpili ng susunod na lider ng bansa kaugnay ng deklarasyon ni VP Sara sa presidential bid para sa taong 2028. Pakinggan natin muli si Yusek Claire Castro. Malamang hindi naman po alam ng Pangulo na ang kanya magiging presidente ay puro bakasyon. At mga vice-presidente na puro bakasyon. Vice-presidente na hindi siya tutulungan. Vice-presidente na ang magiging trabaho ay manira sa gobyerno. Hindi naman niya pagsisisihan kung ano nangyari. Ang gagawin lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Kung hindi siya tutulungan ng kanyang vice-presidente, wala naman po magagawa ang ating Pangulo, kundi magtrabaho na lamang para sa ating bayan. Sinagot din ng Malacanang ang paghihingi ng paumanhin ni VP Sara sa publiko. Ayon kay Castro, dapat unahin ni VP Sara ang paghingi ng tawad sa mga biktima ng extrajudicial killings, mga pahayag na may kilala siyang assassin at nag-utos umano ng pagtatay sa ilang opisyal at iba pang kontrobersyal tulad ng maling impormasyon, personal na biyahe sa ibang bansa, paggasto sa staff at seguridad at mga issue sa Department of Education, gaya ng mga fake student vouchers, panis na pagkain at hindi na i-deliver na school materials. Binanggit din ang hindi pagbabahagi ni VP Sara ng paraan upang mapababa umano ang presyo ng bigas sa bansa. Muli si Yusek Claire Castro. Mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip, at itong taon na 2025 ay gumastos
ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and the security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan. Sinabihan din ni Castro si VP Sara na huwag ipahid kay Pangulong Marcos ang issue ng malawakang pagbaha at na dahilan ng korupsyon. Maraming flood control projects ang naipatupad noong Duterte administration, ngunit hindi ito nakatugon sa problema ng pagbaha. Muli si Jose Claire Castro. Ang aking naiprint at marami pa po if you will research. Duterte's sluggish Typhoon Reich recovery spending. Ayan po nangyari. Taong 2021. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya wag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sinasabing pagbabaha. Dahil kung meron pong naganap na mga build, at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, yan natin mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. 2018, faced with disaster, Duterte falls from view. Ito po, at that time, ay wala at hindi makita ang dating Pangulong Duterte. Si Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.